Sa kabila ng hirap ng buhay, marami sa atin ang dumidiskarte na para makatipid sa pang-araw-araw na gastusin. Pero, paano kung sa halip na makatipid ka, ay nabudol ka pa? Ang bago nating nadiskubring modus, narito at inyo pong tutukan para maiwasang mabiktima. Hilig mo bang sumali sa iba't ibang community online? Ingat lamang dahil ang mga grupo na yan sa social media ay nagkalat ang mga manggagancho. Tulad na lamang ng estilo ng isang online scammer na ibinuking sa programa ng isa niyang biktima. Kung paano siya nahulog sa patibong nito. Si Jane isang fitness instructor at may sapat lamang nakita. Nasa bukabularyo ni Jane ang pagtitipid at sa kagustuhang makapagtabi pa ng kaunti. Naghanap siya ng bahay na malapit lamang sana sa kanyang pinapasukan. Working ako dito sa Quezon City. Tapos, I'm from Manila pa, Sampaloc, Manila. And then, nakakita ko ng posting sa Facebook. Actually, tagal na akong member ng yung mga sa Facebook na group. Ganyan. Parang condo units or apartment for rent. Dito na siya nagsimulang mag-browse sa social media hanggang sa maispatan niya ang isang advertisement na house for rent. At dahil sa naengganyo siya sa alok nitong paupa at swak na swak sa budget niya, agad siyang nagtanong. Inas ko muna kung pwede mag-view ng unit. Encouraging. Sinabi niya pa talaga na gated dito, super safe, may free wifi, something like that. Tapos based din kasi sa picture, yun nga, andun siya talaga. Maganda yung apartment. Magandang bentahe. Kaya si Jane, hindi na nagdalawang isip pa. Sabi nung tenant na, actually may kausap na nga kaming iba eh. May kausap na kaming iba. Tapos magbabayad na din sila ngayon. Ganyan. Pero kung gusto mo talaga yung unit, ganyan, kausapin mo yung may-ari. Mabait naman yung may-ari. Actually, yung sa amin nga, sabi pa ng tenant, parang agaw lang to eh. Yan, kasi may nauna na din sa amin dati, pero inagaw lang namin. Nagbigay lang kami agad ng pera. Basically, parang minamadali niya ako. Tapos, kung gusto ko talaga. Tapos, yun pa, binabaan niya pa yung upa. Nabaan niya pa yung upa. From 11K, ganun. Nag-10K, tapos parang nakipag-negotiate pa ako kung pwede niya pang babaan yun. So, may mas mababa pa talaga doon na offer. So, sabi ko, ako lang naman mag-isa. One snap. Yun nga, nakapag-down na ako, na-send ko na through online payment. Para makasigurado, pinuntahan mismo ni Jane ang apartment na dapat niyang lipatan. Dito, nag-ibang ihip ng hangin. Dahil ang kausap niyang tenant, nagdadahilan na, umabot din sa punto na. Nag-alok ito na i-refund na lamang ang pera ni Jane. Kinutuban man si Jane, pilit niyang kumbinsihin ang sarili na baka maibalik pa ang perang naibigay niya. Ngunit paikot-ikot na ang alibay ng tenant. Tindami niya ng alibay eh. Pero somehow, kasi pag scammer, ang alam ko parang, nang bablock agad. Pero ako hindi ako binablock. Umaasa pa rin ako na, ay, baka hindi to scammer. Baka, yun nga, nagkaroon lang talaga ng aberya. Tapos yun, naghintay ako ng 10 p.m. Sabi ko, pag wala pa talaga, uwi na ako ng bahay. Tapos yun nga, wala pa rin. So, umuwi na ako ng bahay lahat-lahat. Gabi na, yun, hinintay ko pa rin siya. Wala, hindi siya nagre-reply. Yun, tapos, tinatawagan ko na din yung number ng tenant. Unattended na. Nung morning, papasok ko sa work, tapos chinek ko ulit yung messages. 8 a.m., nag-reply pa siya. Sabi niya, good morning, yung ganyan. Sending na yung pera. Na-send ko na yung pera. Actually, nagpe-prepare nga ako kasi pupunta ako dun sa, sa apartment, sabi nung may-ari. Tapos, sabi ko, sige po, send yun na po yung money, ganyan. Send yun na pera. Tapos yun naman, hindi na naman siya nagre-reply. Tapos, 1 p.m., nag-reply naman siya. Sabi niya, ta-transfer ko na. Puro ganun lang. Dito na niya napagtantong maaring biktima na siya ng isang scammer. Hindi pa rin nagsisink in. Nag-reply pa yung scammer. Sabi niya,
Yung GCash na yan, sa tindahan naman yan. Natawag-tawagan ko kasi yun at first Tapos nung Saturday night, doon nag-reply na, who's this? Parang ganyan-ganyan. Tapos tinatawagan din ako. Parang 6 missed calls na. Napoposesan ko yung, napoposesan ko yung caller. Kahit na may accent siya, Batanggenyo accent pa. Napoposesan ko siya. Feeling ko siya yung tenant din na nakausap ko. Nagpapanggap lang siya. Kasi yung lumanay ng boses, natandaan ko yun Dismayado si Jane sa kanyang naranasan dahil ito ang unang beses na siya ay na-scam. Ang ipon para sana sa kanyang sarili at pamilya napunta sa masamang kamay. Agad siyang lumapit sa barangay para ipablatter ang nagpakilalang tenant. Nanlumo siya ng mapag-alamang walang bakanting pinaupahan sa nasabing address at lalong walang pangalan ng may-aring nabanggit. Ay, hindi siya pwede makausap. Hindi daw po siya pwede makausapin ngayon. Matanda na ba? Naku po, naloko na. At para veripikahin ang reklamong ito, tinungo ng responde ang sinasabing apartment for rent sa Scout Tuazon, lungsod ng Quezon. Sinubukan naming kausapin ang may-ari nito, ngunit hindi sila nagpaunlak ng anumang panayam. Sinamahan din ng programa si Jane sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para magsampa ng kaukulang reklamo. Paliwanag ni Police Lieutenant Arancilio, pangkaraniwang problema na ito ng marami pagdating sa online transfers, lalo na kung hindi sigurado sa taong tatanggap ng pera. Is an agreement between dun sa seller tsaka si buyer. And ang dapat po is, sana magbigay sila ng pera, face-to-face na lang po. Para at least masigurado nila kung sino yung kausap nila. Gagamitin po natin yung as evidence. And magpa-file po tayo ng, mag-a-apply po tayo ng warrant to disclose computer data or cyber warrant sa court para malaman natin kung sinong identity ng taong ito nung gumamit ng e-wallet na ito. And kung mag-grant na po ni court, i-implement po natin yan sa mismong e-wallet na ginamit na mode of transaction. And within 72 hours, bibigyan po sila ng time para mag-reply po sa atin. And kung ano po yung ibibigay nila sa atin na data or information, kung pangalan man, and address and phone number man ng taong ito, yun po yung sasampahan natin ng kaso. Babala ng otoridad sa publiko, maging matalino, alisto, at mapagmatsyag upang hindi mabiktima ng online criminals na laging aktibo sa cyberspace. Paglilinaw ng ACG, hindi tayo maloloko kung alam natin ang pasikot-sikot na modus ng isang scammer. Ang possible na ma-file natin ng case dito sa suspect ay violation of Article 315 or swindling estafa, since panloloko po ito, of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, since yung scamming activities ay ginamit online or ginamitan ng ICT or Information and Communication Technology. Ang possible naman po na magiging imprisonment ay mas mabigat compared dun sa traditional crime or 1 degree higher ang mangyayari. That is 6 years and 1 day to 12 years imprisonment po. Ang mga scammers na ito ay kadalasan gumagamit lang ng dummy account para manloko. So mas mainam kung may money involved, mag face-to-face or personal transaction na lang po tayo para alam po natin at masisiguro po natin na yung pera natin ay mapupunta sa tamang tao at sa tamang pagbabayad po. Masakit mang aminin, nanaloko si Jane sa simpleng mga litrato at maayos na pakipag-usap sa kanya. Magsisilbi itong aral sa kanya na suriin muna ang anumang transaksyon na gagawin niya online at huwag maging padalos-dalos sa pagbibitiw ng malaking halaga ng pera. Need to think not just twice pero daming times siguro. Tapos ask advice din talaga muna before you parang mag-create ka ng decision. Sa panahong ito, marami sa ating mga kababayan na nakatuon ang interes sa social media. Lagi dapat nating bit-bit ang paalalang think before you click. Dahil ang bawat pagpindot na ating gagawin, maaaring mapanganib hindi lamang ang ating sariling impormasyon, ngunit maging ang perang ilang buwan nating pinagpaguran.
Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.